Mga kapuso, hinay-hinay lang po sa paggamit ng mga produktong pampapogi o pampaganda at ilan pang bagay na may sa mga sangkap na kemikal. Lumabas kasi sa isang pag-aaral na ilan sa mga kemikal na ito ay posibleng makasama sa kalusugan ng tao, partikular sa reproductive system. Nakatutok si Sherry Antores. Macho, palaban, pustoryoso. Yan daw ang tipikal na imahe ng Pilipino. At dahil pustoryoso, madalas gumamit ng mga produkto si Juan de la Cruz. Mula pampagwapo, pampalakas at pangtrabaho. Pero sabi na isang eksperto mula sa Sweden, karamihan sa mga produktong ginagamit ni Juan may masamang epekto sa pagkalalaki. Sa pagsasaliksik daw na ginawa ng grupo ni na Dr. Marcus Johansson, lumitaw ang presensya ng mga chemical na parabens, isang preservative at phthalates pampalambot ng plastic sa personal care products gaya ng mga panlinis sa katawan. Endocrine disruptors are the substances that disrupt the body's hormonal system and thereby causing adverse health effects. Pero bukod daw sa mga produktong pampapogi, masama rin daw sa katawan ang mga produktong may endocrine disruptors chemical o EDCs, gaya ng heavy metal tulad ng lead at cadmium na nasa pintura. Bisphenol A sa feeding bottles, nonylphenol sa canned goods. Ang pestisidyo naman may chemical na DDT, endosulfan at vinclozolin. Ang sobrang exposure daw sa mga EDC kalaunan pwedeng magpaikli ng ari ng lalaki o kaya magdulot ng tinatawag na impotence. Sa kababaihan, pwede raw ito makapagpababa ng fertility at mas malaking tsansang magka-breast cancer. Ang mahilig gumamit ng hairspray, pwede rin daw dapuan ng cancer o sexual problem balang araw, sabi ng pag-aaral. Maging ang Pilipinong toxicologist na si Dr. Wenceslao Kiat, sinegundahan ang SSNC findings. Lalo't tambak daw ang kemikal sa ating kapaligiran ngayon. Kahit konti lang, pero kung constant naman ang exposure mo, pwede itong makasira sa katawan ng tao. Usually yan mga abnormalities sa sperm count, sa morphology ng sperm cell, ibig sabihin, yung itsura, yung activity, okay? Hindi lang yon. Pero kumpirmado man ng iba't ibang pag-aaral, iba't iba pa rin ang paniniwala base sa kanilang karanasan. Ang West African na si Drisa Sugudolgo, na dito na nakatira, halos 20 taon ng kasal pero di magkaanak. Di naniniwala sa ulat ng SSNC. In my neighboring area, since Ondoe, have been a high risk of exposure because that is the job of the resident there. There are recycling material there. When I realized this is a place of high level of production of children. Pero si Rodolfo Lacaya, mula raw na lumuwas na Maynila at ma-expose sa iba't ibang klase ng kemikal, di na nasundan ang 6 niyang anak. Palagay ko mayroon ganon. Dahil nung araw naman kasi wala masyadong chemical, ngayon lang. At sa harap na rin na resulta ng pagsusuri ng mga eksperto ang mahigpit nilang paalala sa publiko. Ugaliin na basahin nyo yung mga ingredients o yung ginamit na sangkap sa paggawa ng isang produkto. Makikita nyo raw ito sa likod ng bawat lalagyan ng inyong balak bilhin. Ito na rin ay para proteksyonan ang inyong sarili. Sherry Antores, Nakatutok, 24 Oras. Isang tinatawag na surveillance airplane ang namatang umiikot sa pinagagawang Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, hindi malayong pagmaymayari ang eroplanong yan ng China. Nakatutok si Maki Pulido. Ang napagkasunduan, walang galawan sa Panatag o Scarborough Shoal. Pero sa halos araw-araw na press con ng DFA, halos ipagsigawan nito ang panibago na namang paglabag ng China sa kasunduan. Kahapon, 3 beses daw may lumipad na surveillance plane sa Panatag Shoal. Hindi tiyak kung kanino ito pero malamang daw sa China. Tila muling nagpakita ng lakas ang China kahapon sa Panatag Shoal. Ang isa pang hindi tama sa sitwasyon, bakit daw tayo lang ang nag-iingay sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea? It appears to us that China wants to establish the rules. And what does that mean to all the nations who are interested in maintaining freedom of navigation and unimpeded commerce in the South China Sea? Obviously, there's a negative implication. Ang natural dapat nakakampi ng Pilipinas ay ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin ito sa issue. Sana raw kusa ng pumosisyon ng ASEAN. Total, malinaw umanong nilabag ng China ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC.
They said that we should adhere to the DOC. I think the Chinese are now in violation of the DOC when they are preventing us from enforcing our laws within our exclusive economic zone. I don't know. Kung hindi raw naririnig ng ASEAN ang ating pag-ingay, handa naman daw ang Amerikang maglaan ng tenga sa ating problema. Sa April 30, mag-uusap sina DFA Secretary Albert Del Rosario at US Secretary of State Hillary Clinton sa Washington, D.C. mismo, kahit na kontra ang China sa pagtatagpong ito. Nilinaw naman ni Del Rosario na hindi tayo magsusumbong para papasukin ang Amerika sa problema. Nais lang daw nating may makausap na interesado rin sa malayang paglalayag sa West Philippine Sea, bagay na tila kasi hindi pa pinaninindigan ng ASEAN. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, sa isang payag, sinabi ng Embahada ng China o Chinese Embassy na patuloy nilang sinisikap na magkaroon ng mapayapang solusyon sa issue na yan sa Panatag Shoal. Ikinagulat daw nila ang naging payag ng ating DFA na nagpapadala yung Embahada ng China rito papunta sa Beijing ng maling impormasyon tungkol sa isyong pinagtatalunan ngayon ng China at ng Pilipinas. Sa Ilocos Sur naman, isang lola ang namatay matapos masakal ng tali ng kanyang mga alagang kambing. Kwento ng anak ni Emerita Guzman, sinuwag ng mga kambing ang kanyang ina habang nagpapastol. Posible raw nadapa ang 82 taong gulang na lola kaya pumulupot sa kanyang mga paa at leeg ang tali ng kambing. Maaring naghilahan daw ang mga kambing sa iba't ibang direksyon kaya humigpit ang pagkakatali sa leeg ng lola. Nakaburol na ngayon si Guzman. Dumating na po sa ating bansa ang mga labi ng 2 tripulanting Pilipino na nasawi habang nire-rescue sa pango-hostage ng mga piratang Somali nitong Marso. Ang kanilang mga kaanak ay labis ang inagpis sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Connie Sito. Mabigat sa kalooban ng pamilya Barbarona at Monzon na makitang bangkay nang dumating sa bansa ang kanilang mga mahal sa buhay kaninang pasado alas 9 ng umaga sakay ng Qatar Airways Flight 648. Nasiwi sina Cyrone Monzon at Stephen Barbarona noong 26 ng Marso sa gitna ng pag-rescue sa kanila ng Iranian Navy mula sa mga bumihag na piratang Somali. Ayon sa ama ni Cyrone na si Remigio, huli silang nagkausap sa telepono ng anak isang araw bago ito nasawi. 3 maliliit na anak ang naiwan ni Cyrone. Ang bunso, 11 buwan pa lamang na siyang bitbit niya sa pinakahuling larawang kuha sa kanya. Basta sabi lang mag-ingatan yung mga bata, dapat naman mawala na yung mga piratang iyan. Namatay naman sa suffocation sa engine room na na-hijack na barko si Stephen Barbarona nang magtago ito roon. Kasi siya ang kaisa-isa kong anak na lalaki. At hindi siya nagbigay ng problema sa aming pamilya. First week ng April, sabi niya, mag-end na yung kontrata niya. Pauwi na sana siya. Tapos, yun ang nangyari. Ihahatid sa lalawigan ng Quezon ang labi ni Monzon habang isinakay naman sa connecting flight ng Tagbilaran, Quezon ang labi ni Barbarona. Sa kanilang probinsya nakatakdang ilibing ang 2 biktima. Ayon sa OWA, makatatanggap ang mga kaanak ng 220,000 death at burial benefits. May makukuha ring scholarship assistance para sa pag-aaral ng anak hanggang kolehiyo at 15,000 pesos livelihood program para sa mga naulila. Habang nangako namang magbigay ng $120,000 o mahigit 5 milyong piso na death benefit insurance ang kumpanya na Sharp Sea Personal Incorporated sa bawat pamilya ng 2 nasawing tripulante. Una nang nakauwi noong April 11 ang 8 pang tripulanting Pinoy na kasamahan ni Cyrone at Stephen na pinalad makaligtas. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras. At sa ibang balita, matapos ang mahigit 10 taon, hinatulan ng guilty ang 6 na akusado sa pagpaslang kay dating Masbate City Mayor Moises Espinosa Jr. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong at pagbabayad ng danyos ang hatol kina Isagani Quidato, Alex Alteza, Ramilo Aike at Masbate Jail Warden Charlie Quidato. 12 hanggang 20 taong namang mabibilanggo sina Dean Doñez at Pio Badagwas bilang kasabwat. Pinagbabaril si Espinosa noong Agosto 2001 habang nakikipiesta sa isang barangay sa Masbate. Magkahalong lungkot at tuwa naman daw ang nararamdaman ng pamilya Espinosa sa hatol. Masaya kami sa nangyari. Although syempre, convicted sila. Wala na rin yung kapatid ko.
They are the executors, but definitely not the masterminds. Chika Minute! All-out support ang Pinoy fans nasa Amerika man o sa Pilipinas sa Pinay American Idol finalist na si Jessica Sanchez. Pero kung dati hanggang pangangampanya lang ang kaya nating gawin dito sa bansa, ngayon pwede na rin tayong bumoto. Alamin kung paano sa chika ni Nelson Canlas. Kung todo mangampanya ang mga kababayan natin dito sa bansa para iboto si Jessica Sanchez sa American Idol. Sa Bataan nga kung saan galing ang ina ni Jessica, sa gitna nga ng kanilang Banga Festival, hinikayat ni Balanga City Mayor Garcia na iboto ng mga kababayan natin sa Amerika ang 16-year-old na top 6 finalist. Siguro magandang pagkakataon po ito para tayong lahat ay maganyaya sa ating mga kababayan sa abroad, sa Amerika, para iboto si Jessica Sanchez. Ang ilang celebrities gaya ni Regine Velasquez, Annabel Rama, Tim Yap at Maxine Magalona, ginagamit ang kanilang impluensya through Twitter para ikampanya rin si Jessica. Maging ang presidente ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit o OPM na si Ogie Alcacid, todo suporta rin kay Jessica. Jessica has a rare talent talaga eh. Napakabata pa niya, no? Pero yung boses na lumalabas sa lungs niya at saka sa vocal cords niya, ibang klase. It's really a rare gift. Star na si Jessica talaga. Dati sa mga piling bansa lang pwedeng bumoto sa American Idol sa pamamagitan ng telepono. Kaya ang tanging nagawa ng mga Pinoy dito sa Pinas ang mangampanya. Pero iba na ngayon, pwede na kasing ipakita ang support kay Jessica at bumoto online sa official page ng American Idol sa Facebook. I-click lang ang vote sa homepage at piliin si Jessica. I just want to say thank you guys and I love you guys like more than everything. Kumusta? Yeah, so now you can. The only word I know is mahal kita and that's it. And say salamat po. Salamat po. Okay. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan po, may init kong chika this Thursday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike, Vicky? Thanks, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.